Good afternoon sa lahat ng UNTV Cup fans sa buong mundo. We are here at Inares Sports Arena sa pagpapatuloy ng second round elimination ng UNTV Cup Season 4. Kaya ngayong hapon, brace yourselves for another triple treat na sigurado magpapayanig sa hardcourt. Dahil habang papalapit na ang ating finals, patindi din po ng patindi ang ating mga matchup dito sa nag-iisang liga ng mga public servants, ang UNTV Cup. At mas matinding aksyon ang aabangan natin dahil bawat koponan ay gustong masungkit ang championship, kung saan they can win up to 4 million pesos upang maitulong sa kanilang napiling beneficiary. At yan po ay bahagi pa din po ng advocacy ng UNTV Cup na konsepto ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. At bago po natin simulan ang ating mga hardcore battles ngayon, silipin muna natin ating team standings. Sa Group A, nanguna sa team standings ang Season 3 runner-up team Malacanang Patriots with 4 wins and 2 losses. Close behind ay ang PNP Responders na may 3 wins and 2 losses. Sinusundan naman ito ng NHA Builders at Senate Defenders na parehas na may 3 wins and 3 losses. Sa Group B naman, parehas nakapagtala ng 5 wins and 1 loss ang AFP Cavaliers at ang BFP Firefighters na sinusundan naman ng MMDA Black Wolves with 4 wins and 2 losses. At ang defending champion Judiciary Magus may 2 wins and 3 losses. Ngayong hapon, aasahan ang mas pinantinding showdown ng puwersa ng bawat kuponang sasabak ngayon sa hardcourt. Sa ating first game, matapos makapagmarka ng unang pagkatalo para sa AFP Cavaliers, mapanatili kaya ng Malacanang Patriots ang pinakita nilang renewed power and determination to win last week sa kanilang paghaharap laban sa mabangis na MMDA Black Wolves. At sa second game, makabawi kaya mula sa masakit na pagkatalo last week ang run and gun team na NHA Builders sa kanilang banggaan kontra defending champion Judiciary Magus. And for our final game today, mga kasama, hahamunin naman ng BFP Firefighters ang puwersa at strategy ng back-to-back runner-up team na PNP Responders. At siguradong excited na tayong lahat, kaya di na po natin patatagalin. We will now turn you over to Seb Sarmenta and Coach Ronnie Magsano. Okay, salamat. At nagpapatuloy po ang ating next round, second round ng ating UNTV Cup Season 4. At sa larong ito, ang ratrat ng MMDA laban sa size at energy ng Malacanang. Maganda ang pinakita ng last game na nanalo sila sa hindi pa natatalong AFP. At yung tibay ng Patriots ay lumitaw ng gusto dahil sa kanilang dynamic duo na si Jenkins Messina at si Ignacio. At silang naging dahilan kung paano nila naibigyan ng unang bahid ng pagkatalo ng kumpanya ng AFP Cavaliers. Sa kabilang banda, ito namang MMDA Black Wolves. Yung kanilang Rat Incorporated ay binakbakan naman ng takbo ng walang poknat ng kumpanya ng Firefighters. And as a result, they were stopped. At sila ay nakalaswap ang isang pagkatalo. They want to bounce back with a win to just make sure that they improve their chances of making it to the next round. Si Andrew Request, isa pang maganda pinakita nung last game. Si Javier. Parang ang comment mo that day, parang maganda energy at mukhang nakapag-ensayo ng mabuti ang Malacanang. Well, naniniwala ako that for veteran coaches, alam nila kung kailan sila kailangan dumiin. At pag nagkaroon sila ng mahabang pagkakataon to work on their game, talagang they make sure that they emphasize the things that they need to work on just to make sure that they are on their uphill ascent towards the leaderboard. Isang bagay na nagawa ng Malacanang dahil dati, umalog-alog din yan, lalo nung bandang simula. Sa tulad ng Judiciary, nakabangon sila. And these are teams who know how to win and that's why they continue to contend for a deeper part dito sa ating torneo. Samantala, ang MMDA on the other part, on their side of the floor, always an issue ang size. Pagka natapat sila sa mga team na malalaki, gaya ng Malacanang, they have to play some kind of... Do they have to play differently? I don't believe that they will play differently. This is their DNA and they will stick to the character that they have already developed. Ang kailangan lang gawin nila ay mas pag-ibayuhin nila yung husay nila in terms of running and likewise in terms of their transition defense. Okay, let's get this game on the road. Magbabakbakan ang Malacanang Patriots at ang MMDA Black Wolves. Pakilala na natin ang ating mga player. Good afternoon and welcome here at the Inares Sports Arena for the first of today's triple header. It's the MMDA Black Wolves in the Malacanang Patriots in Season 4 second round eliminations of the UNTV Cup. Here are the protagonists. Let's welcome in first your MMDA Black Wolves. Number 3, Janidel Cardel. Number 4, Gilbert Sosa. Number 5, Max Gitap.
Number 7, Cyril Santiago. Number 9, Ronnie Santos. Number 12, Manuel Nolasco. Number 17, Jose Gragasin. Number 22, PJ Villanueva. Number 23, Ermel Edria. Number 28, Bobski Panikan. Number 31, Alden Nodado. Number 42, Jared Fortune. And number 71, Jeffrey Sanders. Your head coach is Mandivel Martinez. Assistant coaches are Albert Olaya and Joseph Barrios. Now give it up for your Malacanang Patriots. Number 1, Jose Estanislao. Number 7, Paul Yamamoto. Number 10, Samuel Ignacio. Number 14, Jerry Gadong. Number 15, Jenkins Messina. Number 18, Miguel Abellada. Number 21, Narayan Dasavier. Number 22, Andrew Request. Number 24, Michael Resurrection. Number 28, Melvin Burgess. Number 32, Poch Uwinyo. Number 40, Visnu Dasavier. And number 55, John Michael Jimenez. Their head coach is Bong Ramos. Assistant coaches are Eileen De Borneo, Marvin Carrion, and Romano Fernandez. Coaching consultant is Boise Zamar. Let's first meet the starting five of your MMDA Black Wolves. And guard number 22, PJ Villanueva. The other guard number 3, Janidel Cardell. At center number 7, Cyril Santiago. At forward number 9, Ronnie Santos. And the other forward number 71, Jeffrey Sanders. Here now is the starting lineup of your Malacanang Patriots. At guard number 14, Jerry Gadong. The other guard number 7, Paul Yamamoto. At center number 32, Poch Uwinyo. At forward number 40, Visnu Dasavier. And the other forward number 10, Samuel Ignacio. Officiating this ballgame are John Olivar, Don Arguelles, and Alan Manzano. UNTV Cup, ang liga ng public servants. Eto, mag-i-interview si Rina. Pero ikaw, Rina, pagkatapos yan, birthday ko sa linggo, tapos Pasko. Mag-isip-isip ka na ng regalo ko, at saka kasi may regalo ko na sa aking medyas. Yahoo! Bakit naman medyas? Ewan ko, Rina, sa'yo. Dapat shoes pampatangkad. Ito kasama natin ngayon si Coach Bong Ramos ng Malacanang Patriots. Well, going back to your last game, no, mataas ang moral ng kupunan nyo because you were able to beat an undefeated team. Pero mataas din ang moral ngayon ng kupunan ng MMDA. They were able to beat NHA. So what will make you play better in today's ball game? Well, actually, no, importante kasi doon, nagkukumpleto kami kahit papaano sa practice, no. Iba kasi yung kung ano yung ginagawa mo sa ensayo, yun ang ma-execute mo sa game. Do you think magiging advantage niyo po dito kasi may legitimate na sentro kayo sa paglalaro dito compared sa MMDA? Well, actually, yung advantage, siguro meron kaming konting advantage sa kanila, meron din naman silang advantage sa amin sa posisyong konti. May mga players po ba tayo? Hinaantay dito. May mga na-late lang po ba? May mga darating na players pa po ba tayo? Nakadating na si Melvin, si Burgess, kasi na-late na traffic daw siya. Alright, maraming salamat po and good luck for today's ball game, Coach Bong Ramos. At batiin na rin po natin ang happy 35th birthday itong si Visnu Javier na nag-celebrate ng kanyang birthday exactly today. 7, Coach Ronnie? Thank you very much, Rina. At Bong Ramos, correct in saying that you have a better chance when you have a full deck of cards play with Uwinyo, close range, nothing. Gadong has occupied the starting guard position almost permanently. He has earned it. Yeah. Talking about Gadong and Santiago using his quickness to get past that last line defense of Poch Uwinyo. Kaya pala kanina merong selfie at picture taking si Visnu Dasavier kasama ang kanyang may bahay, ang kanyang kapatid at ang kanyang anak. Banggaan, Cardell. Alam niyang tatawagan siyang accidentally nabangga niya si Javier. Ang score po natin tabla sa 2. Paul Yamamoto, nasa abroad si Presidente. Kaya, sa France ba? Yata, climate change. At saka tutuloy ng tutuloy yata ng Brussels. Basta may European. Belgium, no? Parang sarap sumama. Yeah. Sasama ka? Yes. Trabaho yun.
Kakapagod yun. Ay, dito na muna. Samahan kita. Pag-gising sa umaga, no? Takbo na yun. Walang pahinga. Tuloy-tuloy yan, no? Lalo daw nung panahon ni President Ramos, talagang walang pahinga. Spartan schedule. Yeah, Sparta. Ignacio Tres. Ayaw, matigas. Nakuha ang kanyang sariling mintis. Yamamoto likes that shot. Rino battling and Sanders winning out. Santos. Javier on him. Awkward shot. Naghahanap ng foul actually. Gadong with the 4-on-2. Good feed. Rino. Oh, off angle. Gadong. Oh. Ito na, takbuhan. Layup. Parang na-miss kasi ng MMDA ito dahil nung laro nila kontra sa NHA, hindi sila nakadomina sa takbuhan dahil meron ding mga speedsters na laman ng NHA. Although tinalo ngayon ng MMDA, I stand corrected. Sabi ko kanina, natalo sila sa Firefighters last week. Tama, natalo sila pero hindi last week. Nung kinover natin sila, sila'y nanalo kontra nga sa NHA na alam ko hindi nakapaglaro yung sentro nila. Oo, yung malaki. Oo, sabi nga ni Bennett ay umuwi sa probinsya. Saka sa free throws nagkataluhan yun sa dulo. Yamamoto against 2. He traveled. Too much spin cycle for Paul Yamamoto, but you see him that he's very active, extremely aggressive. Makikita mo well-conditioned. Laki ng improvement ng conditioning talaga ng Malacanang. Tama sabi ni Bong Ramos doon sa panayam ni Rina. Oy, Rina, congratulations sa iyong nomination, ha? Saan, sir? Sa Best Talk Show Host. Nakakatuwa PMPC. Kasi, alain mo, nagigising yung mga judges ng ganong oras. Kasi kung paano niya tanungin, eh. Ha? Kung paano niya tanungin. Oo, nakatagilid, ano? Oo, hindi. Saka pag nagtanong, nasagot na. Hindi pa titigil. Oh, bakit? Ano? Paano? Anong oras? Kailan? Saan? At bakit walang player dito? Tama. Parang monitor minsan. Minsan. Principal, monitor. Pero Rina, we are proud of you. Congratulations. Extremely. Oh, Cardel, ano? Hinawakan daw, sabi ni Jonathan. Pero sabi niya, mali yung pasa ko. So, score natin. 6-4 ang score natin. 6 minutes to go. Quino, sikip ng traffic. Tapon dito, tapon doon. Both teams trying to outrun each other. Hindi ba sabi mo yung ganyan nakakapagod? Nakakapagod. Pero doon, umpisa pa lang naman siya. Makikita mo, they both want to impose their will. Kumbaga gusto mong tuldukan agad yung game plan mo. Pero masipag naman sila pareho bumaba. Na ginawa ng Malacanang against AFP. Yes. No? Na hindi makaporma ang AFP. Here's John. Good line. Nung araw, master niya yan. Napakahirap na tira niyan. Tigil sa mid-range. Tapos sukat mo dapat na yung distansya mo. No? Ignacio. Hindi makascore si Ignacio. Takbo ang MMDA. Ito na yata ang pinakamalakas na 5 ng MMDA, no? Yes. Opensa, depensa. Alam din nila kasi talagang mabigat itong kalaban nila. At itong Malacanang nga, dati nagsimula sa ilalim, ngayon nasa tuktok na halos. Yes, indeed. And John Del Cardel collects his second straight foul and will pause for this timeout at the 4:50 mark of the first quarter. Okay. Ang score natin, 8-4. 4:50 ang natitira dito sa first quarter. Si Javier kanina pa sumusubok, hindi makaswak. Ganon din si Ignacio. So, ang outside shooting ng ng Malacanang, may problema ng bahagya sa umpisa. Hindi natin nakita ito last week kontra sa Cavaliers. Dahil doon, asintado sila. Umpisa pa lang. They are only 2 out of 8 from the field today. At nilagdagan pa yan ng ilang turnovers. Kaya ang kanilang production, kanina pa sila hindi na tumatama dito from the field, limited to only 4 points. Lamang po ang MMDA. Ito si Santiago, si
Edria nasa ball game na. Si Villanueva rin. Nilabas si Cardel dahil dalawang foul na siya. Parang automatic yan sa coaches nowadays. Ano ha? Pag dalawang foul, huwag na. Una. Yamamoto. Javier. Ayaw talaga. Off 9. Ano yan? Medyo excited ka. Medyo may gigil. Oo. Si Edria. Walang kanin maling. MMDA. 78 points versus the 76 of NHA last week. Itong Malacanang scored in the 85-point level versus only the 75 of the Cavaliers. So itong 4 points na ito, as we have crossed the halfway mark, matumal talaga for Malacanang. 2 out of 10, sabi mo nga. 12-11 na ito ngayon. 11 na ba? Ito, 2 of 12. Oo, at hindi ako nagkakamali from the 3. Dami nilang tinira sa 3 eh. Nangingiti si Atoy ko. Alam niya yung pakiramdam. May araw na gano'n ng araw si Atoy eh. Pero papasok din yan. Alam niya eh. Gadong! Ganito yan eh. Ayaw. Sinungkit. May foul sa ilalim. Kaya Yamamoto binigay ang foul na yon. Last week, dominant din si Pochueño sa rebounding set. Pero so far ngayon, si Santiago ang siyang pumipitas ng napakarami rebounds. Tama ang MMDA, 11 for timeout tayo. Nagpapatuloy po ang Liga ng mga Public Servants. Sir Sarmenta, Coach Ronnie Magsano, Present. si Rina Villamor, ang aming libero. Siya po ang bahala sa pag-ikot sa ating mga sideline. Tumatawa-tawa pa siya. Matawa ba? Dahil, ganun ba pag nominated ka sa PNPC? Baka pag papasalamatan tayo niyan, ha? Saan ba siya nominated? Tatakbo ba siya? Saan ba talaga? Nominated. Oo. Saang TV ba? Sorry. Ayan na, patay ka na. Wala kami dito. Patayin ka niyan. Ayun na, buti hindi lumapit. Wala. Active. Sanders. Anong hindi ang... Oy, pati yung pumasok. Simple analysis nito, no? Hindi pumapasok ang tira ng Malacanang. Ganun kasimple. Ganun kasimple ito. They are taking the shots that they want to take. Pero hindi tumatama, kaya ito si Jenkins Messina, back-to-back player of the game citations ay nasa loob na para sa power of the bench. Kailangan na nila ng scoring eh. Ayaw talaga. Ilan na? 2 out of 13, 2 out of 14 na ito. 15% versus the 50% ng MMDA. Ito, simple. Alam mo yung Malacanang, kailangan makakuha ng layup eh. Si Gadong lang ang nakakuha kanina. Yung parang follow-up eh, no? Pero yung palang, pass break play na yun eh. Ayun na, yung isang Javier na hindi nakapaglaro last time, pero back na siya na interview siya ni Rina, no, na nag-schooling nga siya. 2 out of 15. Ignacio kicks it outside. Javier. Here's Jenkins Messina. Pati si Jenkins may alak. Wala kang magawa kung coach ka, no? Pero maaga sila rito para mag-shoot around set. Nakita ko sila. Pinapanood ko sila, maaga sila dumating. Ano ibig sabihin nun? Natulog ka rito kagabi? Hindi naman. Wala pa naman dilig ah. Wala naman. Natapat lang na maaga ka. Sumobra na yung tardiness. Dahil sa traffic. Akala ko yung dilig na naumpisa na. Wala. Si Rina lang ang laging maaga dito eh. Bakit ka mo? Bakit? Siyempre. Nominated. Nominated. At saka pa lang, bukang liwayway pa lang. Nakangiti na. Yan ang may susi ng UNTV Live. Kaya talaga. Okay, masinop talaga yung batang yan. Ito, pukol ng pukol. Supal-pal. 2 out of 18. Gragasin. Edria. Sabi ni Gragasin sa Alego. Santos step back. Hindi titigilan ng MMDA ito. Tutuloy nila hanggat mapasok yan. Alam mo na pag sumasablay ka, tatakbuhan ka nila lalo. Pero yung tapon, yan ang magiging masakit talaga. May araw na ganun. Edria!
Sabi nga ni Rod Navarro nung araw, nagpapaliwanag ako rito eh. Huwag mo ko istorbo Huwag niyo akong paandara. Oo, wala eh. Hindi pumasok ang tira ng Malacanang. Magbabalik kami. Ilan ang naswak ng MMDA so far? Parang ang dami. 60%, 9 out of 15. Ang mabigat dito, Seth. Yung 4 na puntos ng Malacanang happened, I believe, in the first 2 minutes ng first quarter. For all yun. Kung titignan mo yan, nasa halos 8 minuto na. Na talagang kung tawagin ay puro tigga. At bakal ang tinatamaan. At Wala, hindi mo naman masabing... hindi in and out, Seth. Talagang... Hindi mo masabing wala namang clear look. Kita naman. May tira talaga. Samantala sa kabilang banda, 5 players na ang may puntos para sa kumpunan ng MMDA, para sa Malacanang. Ignacio with 2 points. At si Gatong yung follow-up kanina with also a couple of markers. And since that time, 1 of 6 si Ignacio, 0 of 3 si Bisnudas, maging si Pochwinyo at si Jenkins, 0 out of 1. Walang tumatama. Nice catch by request. Actually, it's a block, but he looked like he was catching the ball. And the ball will go to Malacanang via the possession. Yan ang kailangan nilang tuunan ng pansin. Dumipensa lang mas mahigpit para kung maka-defensive stop ka, maka-leak out ng konti, maka-lay up ka, papataas kong piyansa. Gragasin and Javier. Corner shot. Wala pa rin. Pumapasok. 2 out of 18. Launch. Alam mo, pagka ganyan, tawag kang play. Tawag kang play. Bahala. Kung pumasok. Kung hindi pumasok, basta steady lang. Papasok din yan. Nakita rin siguro ng MMDA na hindi gumagamit ang natural guard ang Malacanang server. Oo, siguro. At natapos nga ang first quarter, pareho ang tema. Kala ko shot clock lang. Pero ito, dumikdik na ang MMDA. Pumiglas lamang ng 16. Open. Okay. Bigyan bola kay Jeff. First pass. Balik. Set screen dito. Di ba? Oh, balik dito. Jeff, lalabas ka dito. Imposible hindi ka angatan yan. Ngayon, bigyan mo na screen dito si Gilbert. Gilbert, huwag kang lumabas. Dito ka lang. Sai, dito ka pumasok. Okay, bigyan ka ni Jeff dyan. Ito na po ang simula ng ating second quarter at ang isang paboritong interviewee ni Rina, si John Del Cardel. That's right. Kasama ko nga po ngayon si John Del Cardel ng ating MMDA Black Wolves. Well, common na narinig ko nga sa inyong kupunan yung pagiging unorganized ng inyong kupunan. Were you able to address itong pagiging unorganized nyo? And being the veteran of this team also, ano po yung mga reminders nyo sa inyong mga players nyo? The first game na nanalo kami, masama yung panalo namin. Even though we won, pero masama yung takbo ng opensa and depensa namin. So I talked to coach and coaching staff with the players na mag-usap-usap tayo. Kasi hindi tayo aabot ng semis or final four pag ganito yung laro natin. So we talk each other, then we practice hard every morning. Then we adjust yung defense namin. As well yung offense namin, kailangan may movement. Kasi parang kangkarot yung lumalabas na katatiri kung sinasabi nga nila kasi masyado mabilis yung mga teammates ko. So sabi ko, this time semis, kailangan focus tayo sa offense natin, move the ball, 4-5 passes, pag may libre, go ahead, pag wala, ikot extra pass. Mas naging hardcore ang training niyo po ba ngayon? Kasi I know na meron kayong injury ngayon, may back spasm kayo, and aside from that, itong si Harold Monzon ay may sprain also. Yeah, our strength is takbuhan, di ba? Pero I told the coach na sometimes we can run, sometimes we can set a play. Kasi we have players step and siren, so we can post up, then rotate the shooters, rotate to open and take the shots. Maraming salamat po kay Sir John Del Cardel ng ating MMDA, and good luck for today's game. 7 Coach Ronnie. Thank you very much, Rina. At ayun, si Sosa nakakontribute. Ito pa si Sanders. Tuloy-tuloy ang sansan ng Malacanang. 20 ang lamang. Parang isang bangungot ang unang half para dito sa Malacanang. Pero hindi pa naman nagtatapos itong unang 20 minuto. But they have to make shots. Ibanda nyo.
Patay. Akala ko makukuha pa ni Dre yun. Mananatili ang bola dyan sa kantong niya. Hindi mo alam kung nanuno. Hindi mo alam kung ano ang nangyari. But I know that for a fact, Coach Bong Ramos is Scratching his head. surprised, After manalo ng gano'ng katingin sa AFP. frustrated, but he is a veteran coach. Nandiyan din si Coach Boy Sama. Alam nila yan. But he has to pump out. Ika nga, crack the whip para mas ganahan, lumabas ang energy, press if necessary. Because right now, lumobo na ito ng gusto. 20 na to. And look at the scoreboard. Only 4 points for them. Hindi pa gumagalaw yan mula sa first quarter. 8-minute mark. Ibig sabihin, umikot na yung isang quarter. Sanders misses. And the rebound snared by Javier. Idria trying to interfere. Messina open. Finally! Kaya lang natin narinig ulit yung whoosh, puro tagagdag. Barabagbag. Palapagpag. Barabagbag patawad. Sabi nung Ray. Kailangan ma-shoot yung short corner na yun. Short jumper na yun. Naipit si Sanders. Shot clock baba sa 6. Opportunity for Malacanang to score. They don't on the first try. They won't get it. Follow up. Still nothing. Add more misses to Malacanang's tally. Santiago. Aray. Not a nice swing once again. Malacanang had the numbers. Even if they missed the first shot, meron pa rin silang advantage. Mantakin muna, pulutan pa sila ng defensive rebound. At sila pa ang matatakbuhan. Sabi ni Pochuino, hindi ba ako pwede sumayaw na hindi kayo sumasab? Wala, dalawang traveling na tinawag sa kanya. That happens a time in a game wherein desperation takes away your normal rhythm. When you want it so much, you tend to overdo things. And right now, this is what we're sensing from Malacanang. This lead has ballooned to already 20. And there's no kumbaga, light at the end of the tunnel. Correct. Dito sa parting ito, hindi natin sinasabing dito magtatapos. Pero sinong energy giver, sinong spark para sa Malacanang? Edria had a layup which he missed. Downstairs we go. Ignacio with a short jumper. And we will take a short break because a timeout has been granted to the MMDA. Trapin natin, tapos 2-3 tayo rito. Pag nakuha natin, diretso natin. Ano natin? Atakin natin. Pass break natin. Diretso natin. Pass break. Let's go. Balik lang tayo. Patuloy tayo sa ating UNTV Cup. 26-8 ang bilang natin. Maagang umarangkada ang koponan ng MMDA. Hinaluan ng malas ditong grupo ng Malacanang. Ito, ang laki ng abante. Pochuino, binalabag ang tira ni Santos. PJ libre pero nag-recover kaagad si Messina. Nung wala pang pito, may masakit. Nung pumito, napatayo. And right now, Cyrus Santiago by his lonesome has already outscored the entire Malacanang Patriots. 10 points for Cyril, 8 points para sa Patriots. 4 kay Ignacio, 2 kay Jenkins Messina, 2 kay Vincent Gado. Okay. Libre Santiago. Rims out. Baseline. Attempt. We talked about the inability of Malacanang to get much-needed points. They were out-rebounded in the first quarter, 13-3. They were outshot, likewise, 60% versus 11%. Pero Ignacio, Samuel Ignacio showing signs of awakening, pumping in already a total of 6 points, 3 of 8 from the field. Marami doon sa misis niya nung mahabang stretch na hindi makapuwang maka-score. Yamamoto, ang ganda ng step into the passing lane. He'll drive hard against Sanders. Doon naman sa timeout, sabi lang ni
Coach Bong Ramos, sige, balik lang tayo. Let's make our layups. Let's press a bit. Drop down to a 2-3 zone. No panic para kay Coach Bong Ramos. Kasi coaches no, malayo pa yan. Kahit na FIBA rules tayo na mas mabilis, ano ha? Eto na. 3-on-3 basketball. Nasundot palabas, mananatili ito sa panig ng Malacanang. The worst thing that can happen dito sa Black Wolves is not just to turn the ball over, pero yung mga may love sila sa 3-point shots dahil dyan din sila susuklihan ng running game nitong Malacanang pagkaroon ng mga long rebounds. Nolasco is in the game. He stepped in for Cyril Santiago. That shot will not work. Yamamoto yanks it down, and he now has his second basket. 4 in the game for Yamamoto. PJ trying to set up the table. It's Alden Nodado. Oh, skirts out. Ignacio meeting a double team. Launch. Offline. Wino cleans it up, but is fouled. Parang hindi makapaniwala si Bisnoda Xavier na talagang hindi siya tumatama. Open, ilan na siya? 0-5. Sobrang open, walang nagko-close out, walang challenge. Pero talagang hindi sumesentro yung makapukul niya. Na libreng-libre naman. Sobra. Wino from the free throw line. This is the first. 10 points in the second quarter para dito sa Malacanang. Better production. Oh, much better. That is already 2.5 times their total production sa unang 10 minuto. Scoop layup. Yes, they didn't get it from the charity stripe. They got it from somewhere else. You cannot hit it from the outside, and you have to do it the harder way. And that is to try and get your offense closer to the basket. First 2 points para kay Bisnoda Xavier. Cardell has returned to the game. Sanders swings right, goes left, and a foul. There is that misconception that when teams start a 2-3 zone alignment, players start thinking that the way to beat that is via a 3-point shot. You can attack the closeouts, you can locate the gaps, hit the high, hit the low, para sa higher percentage looks. Now, late 3 seconds or traveling. That zone defense has made it more difficult para sa Black Wolves na tumama at since kumukonekta na rin ang Malacanang, hindi na rin makatakbo itong MMDA. Lead is down to 10. Ignacio with 8. And this will be a total of 14 second quarter points for Malacanang versus the 8 points para sa MMDA. Saka alam mo, hindi ka rin lumamak ang 20. Kung malakas na kasi yung kalaban, babalik at babalik. Open. But Villanueva didn't take a crack. Sanders drops it inside. Shot clock at 3. Cardell lets it fly. It's partially blocked. Messina. Javier offline. Not a good shot para kay Javier. Sabi nga ni Coach Moises Samar, relax lang, hinay-hinay lang. Kasi pace yan ng MMDA. MMDA, tatlo lang ang play niyan eh. Ready, get set, go. Fast, faster, fastest. Open shot. No. And there's a foul. That's a double black eye for Bisnoda Xavier. Frustration foul given up by Javier. Coach Bong Ramos unhappy with his shot selection. Sometimes discipline has to take over. Yung pagnanasa na makahanap ng puntos, you have to understand that you have to focus on the other little things that you have to be able to do to help out your team. Dumibound, dumipensa, pumasa, at gumawa ng scoring situations. Cardell missed. Santiago, tough angle to work with.
Lead pass to Paul Yamamoto. Here comes Sanders on him again. Angled away partially. Follow-up, yes. Rakite derailing the Admiral. But Ignacio nets his 10-point. At naitabla na niya yung leading scorer sa kalaban. Kasi Santiago also has 10 points. And he leaves them behind. Parang si Mike Bilbao yung galaw na yun. Walang talon, tahi sa gitna. Magandang pektos, 6 na lang ang kalamangan kumahay of 20 points. Nung araw, no, pag tinignan mo si Mike Bilbao, alam mo, hindi ba katakbo? Yung pala, football din ang background. Ano? Oh! John Cardell! 5 for John Cardell. 3 of 10 from the Rainbow territory. That's a 3-ball that comes in the nick of time para sa Blackhawks. And it will stay there. Sa akin kasi shot selection means hindi ka pinagbabawalan tumira. Yung timing lang at kung saan ka titira. And that is where prudence and patience is so important. Kasi para alam ng kalaban ng kakampi mo, titira ka. Kailangan alam ng mga kasama mo at least kung ano yung gagawin. Para alam nila kung saan sila po pwesto. Kasi iniwanan sila lahat. 12 seconds in a fast-paced basketball game. Lead went as high as 20. 24-4 kanina to sa Sanders launches and this blitzkrieg fast-paced first half is done. We will leave you with a score of 31-24, but when we return, we've got numbers and lots of things to talk about. Let's send it to Ryan. And there we have it for the first half of our first game today. Ang sagupaan ng MMDA Black Wolves kontra Malacanang Patriots. And speaking of Malacanang Patriots, kikilalanin naman natin ang isa sa mga role players ng koponan na nagsisilbing close-in security ng first family ng bansa. Let's get up close and personal with Leo Sevilla. Dito lang po sa Heart of a Champion. Force a shot back. Canto. Tinira ni Sevilla. Paso! Being a close-in security for the first family, malaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat ni PSG Staff Sergeant Leo Sevilla. Malaking karangalan na makapagsilbi sa presidente natin, lalo na sa first family, tsaka maging miyembro ng Presidential Security Group. Natuto lamang siya maglaro ng basketball noong magsimula sa high school. At mula noon, hindi na naawat ang Patriots guard sa paglahok sa iba't ibang amateur tournaments. Dati pa laro-laro lang sa court hanggang practice lang ng practice, laro ng laro. Tapos nung nag-college ako sa USP sa Cebu, doon nag-tryout ako ng varsity. Nakuha naman ako tapos naglaro kami sa City Olympics dati. Kasabay ng pagganap ng kanyang tungkulin, umani ng maraming championship titles ang kanyang unit at kasama rito ang pagtanghal sa kanya bilang most valuable player. At sa bagong chapter ng kanyang basketball career, mas makabuluhan na ang bawat pagtanga ng kanyang kamay sa bola. Malaking pasasalamat at nabigyan ako ng karangalan na maglaro sa UNTV Cup Season 4. Actually, Season 2 hanggang 4. Which is nakakatulong na tayo sa mga beneficiaries natin na improve pa natin yung physical stamina natin sa paglalaro ng basketball. Kay Sir Daniel, maraming salamat na binigyan nyo ng pagkakataon yung team namin na Malacanang Patriots na makasali ulit sa liga ng UNTV Cup. Sana marami pa kayong matulungan sa mga darating na panahon. Maraming salamat po. In Patriots' new attempt to win the title, isa ang experience sa talented guard na sisiguro para makuha ito. Si Patriots Guard Staff Sergeant Leo Sevilla, ang loyal Presidential Security Group Officer na may heart of a champion.
At gaya ng lagi nating sinasabi dito sa UNTV Cup, ang pakikiisa ng bawat player sa advocacy ng liga upang makapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan already makes them a champion in our hearts. For the meantime, we will now pause for a short break. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang UNTV Cup. Welcome back po sa lahat ng ating mga kababayang nakatutok pa rin dito sa UNTV Cup. And at this point, all systems go na tayo para sa second half ng ating first game for today. Ang paghaharap po ng Black Wolves at Malacanang Patriots. Back to you, Seven, Coach Rudy. Kung at this point, ayoko. Wow. 21 days before Christmas. At this point daw kung at this point nga, ayoko wag. Magpapasko. Birthday ni Bispo. Anong regalo natin? Oy, mamaya wag mo akong gugulatin. Alam ko, birthday ko. Wag mo akong bibigyan ng cake. Ayoko ng cake. Mag-isip ka ng iba. Chicharon din sa linggo pa. Chicharon ang bigay mo sa akin. Yan, pwede ba yun? Wag yan! Parang commercial yan pambira ka. Malutong. Wag. Hands up. Samahan ng shooting. Malutong ang first quarter ng MMDA. Oo, pero kumunat naman ng second quarter. It was completely the other way around. It was a game of night and day, full of contrast. Yung laro ng MMDA kontra sa Malacanang. MMDA in the first quarter outscored Malacanang 20 against 4. But in the second quarter, Malacanang was able to make the stops, made the necessary defensive adjustments, and as a result, they were able to put in a total of 20 points while limiting MMDA to only 11 points. Di mo yung dalawa, nagpaplano. Ay, wag niyo ako bibigyan ng cake, ha? Ayoko ng cake. Chicharon ang gusto ko. Pwede ba cake at saka chicharon? Wag! Cake, wag. Okay, handa na po para sa second half. Mabilis yung first half natin, ano? Sobrang takbo. Buton. Ayan na. At handa na ako lahat para sa ating third quarter. So, adjustment. Ano ito? Sa akin, adjustment ng Malacanang. Anong... Naka-adjust na sila. Pero shot selection, okay na sila? Defensively, kinuha na nila ng opensa yung stops nila. Tumama naman si Ignacio at si Jenkins. By running, they were able to create more scoring looks for them. Had more layups. And as a result, they jacked up their production. But it wasn't the defensive end that they really worked the hardest. Para naman sa MMDA, shot selection, mahalaga. They had to find ways to attack the basket and likewise sprint down to protect their basket. Dahil binakbakan sila, tinakbuhan nila Vincent Gadong and the rest of the Patriots. Nang mamama na si Jenkins. Oo, si Jenkins, yung jump shot niya kanina, medyo nag-open na tumama na rin siya ng final. Arena na meron. Let's have one inside the dugout of Malacanang Patriots, no? Kahit nga lamang dito ang MMDA din sa ating first half, puro motivation yung narinig ko kay Coach Bong Ramos. Sabi niya nga, this is her strength. The more we are challenged, the more we are eager to bounce back. Ilang beses na rin itong nakita sa kanyang kupunan. Coach Bong also stressed to his boys about focus, about timing, to his players and aggressiveness. Sabi nga niya dito, kailangan i-box out pa nila, lalo dito si Cyril Santiago dito sa ating second half. And they need to limit the point production of these three players, Cardel Santiago and Sanders. Si Coach Boise Samar naman, ang sinigaw niya sa kanyang dugout, it's not how we start, it's how we finish this game. 7, Coach Ronnie. Ang tanong, Rina, saan ka nagtatago pag sa locker room ka? Nasaan ka rin? Nasa may gilid lang ako. Hindi ako kumigitna. Nasa tabi ka lang. Nasa tabi-tabi ka lang. Nasa tabi-tabi lang ako. Para hindi ako nakikita ng mga coaches kasi minsan ayaw nila ako nakikita. Ikaw nakikita kita dati, Rina. Nakikita kita. Hindi mo ako matataguan. Malayo pa lang, alam mo na eh. Okay, thanks, Rina. Samantala, 31-26. Dumikit na. 5 na lang. Ano ba? 8:50 to go. Isa lang po ng third quarter. Winyo. Hindi makakalas. Nado-double team. Yamamoto, libre sandali. Sinalaksak. Nice pass to the side. Counted dyan. Pumato. Winyo, sabi, ulitin natin. Messinas. Ang ganda lang. Cool na cool yung tira niya, no? Second chance, second look. Most of the time, you'll be hurt. A total of 16 points na ba si Jenkins? 6 lang. 6 lang. Jenkins. 11. 11 na ba yun? 11 si Joseph Jenkins. Short range shot by Santos. No, Cardell is there. It is now just a 3-point affair. Umabot 20, ha? Parang itong game na ito mahirap shootan, ano? Parang may takip, eh. Cardell thought about it. Back to Cardell from Villanueva.
Oh, hindi naman. Dead shot si Jan Cardel. 2-4 from the 3-point line. Spotter. Knockdown shooter. Nung araw, no, hirap depensahan yan. Ano? Yung Salasal, nung nag-PBA. Galing, mahusay. Daming tire. Tapos, ang lakas pa. Lakas tumalon. Lakas mo. Ayun, ano, yun, lalo na yun. Sino ang foul? Cardel, tatlo na yan. Fourth na ba? Ako, mali bilang ko. Fourth na pala. That's got to hurt para dito sa Black Wolves. Dahil si Jan lang yung maganda-gandang porsyento sa kanila. Dito sa third, na nagtuloy-tuloy. Pagkatapos yung talagang nakakayanig na umpisa itong kupunan ng MMDA. Kasi pag nagdesisyon na yung Malacanang magmamana, mahirapan itong MMDA. Ha? Tulad yan, kinakalabaw na sila sa loob. At 4 na lang ang lamang ng kupunan ng MMDA. Nice move! Pinanood ng Malacanang. Yamamoto, tinawin. Messina kay Gadong. Hinihingi ni Jenkins. Nakalusot na si Gadong, may foul. Baka bigyan ng free throw ito. Maganda rin tanongin natin mamaya, Karina, kung saan ba napunta yung mga ibang point guards ng Malacanang, sila Mergaño, at kung sino pa yung mga ginagamit ng mga gwardiya dati nila Coach Boy si Samar. Hindi si Paul Samar, nakita ko sa likod ng bench ng Malacanang. Almost exclusive. Kasi Vincent Gadong yung nagtitimon para dito sa Patriots. Andyan yung Mergaño. Nakita ko kanina eh. Parang pareho kami ng barbero ni Gadong. Sino? Si Bert. May masahe ba yan makatapos? Hot towel lang. Hot towel. Kasi kailangan na lumakad, matraffic. Oy. Sanders libre sa 3. Yes! He was 0 of 3 earlier before that conversion. Yan si Jeffoy Sanders. 7 quiet points for Jeffoy. Ayun! Nice. Inigaan sila ni Gadong. Baksak na naman sa 5. Itataas ko ng konti ang barometer. Parang Nate Archibald. Parang Kenny Anderson kumilos. Si Gadong deceiving but meron siyang explosive na first step that enables him to get into the gut of the defense. Huwag lang tutukod eh. Minsan sa fourth quarter yan kasi hindi siya sanay doon sa ganun kahabang minutes. Tumutukod siya. Eto na, nagtapo na ng bola ang MMDA. Double fist, sabi ni PJ Villanueva. Ibig sabihin na alignment ng kanilang zone press. 2-2-1. Single fist, kadalasan 1-2-1-1. Tapos ang international sign for pick and roll, tapik sa ulo. Tapik sa ulo kaya fist. Nice pass. Ay, masyado malalim si Ignacio. Natawa rin siya. 5:37 to go. PJ no, natuto na rin maglaro ng under control. Delivery. Eto na. 3-point baskets para sa MMDA. Back to back, back to back. They have a total of 6 3 balls already. Kumpara sa wala pa, para sa Malacanang, long to lang pala kanina kay Joseph Jenkins Messina. Naagaw ang bola, Gadong naipit doon. Eto si Santos, slightly ahead, pero Yamamoto hindi pa uhuli. Tremendous effort coming from Yamamoto. Santos thought that everything was crystal clear. Ikaw talaga, pag ine-request mo kay Reyna, bibigay. Sige, Reyna. Yes, with regards to Marlon Bergaño nga, kaya hindi nga siya nakapag-start dito sa kupunan ng Malacanang Patriots ay dahil wala daw siyang ensayo for the past few weeks din dito sa kupunan ng Patriots. At sabi niya nga sa akin, medyo na-late din daw siya kanina dahil nga sobrang focus daw siya dun sa mga pinapagawa sa kanya sa work. Well, Coach Bong Ramos opted to choose players na nakapag-ensayo para sa kanyang kupunan. 7, Coach Ronnie? Coach's decision. Sa Olympics, ganun yan eh. DNP did not play. CP. Coaches CD. Decision. Ano yun sa USNCAA basketball? Required yun yung before the start of the game. You announce mo kung sino ilalaro at hindi. Dito, tinatago eh.
Mahirap yan ha, dahil minsan buhugot eh. Saka yung babalik na ba yan? Pero kailangan i-declare mo eh. Yung iba naman kasi, Seb, 16 ang lineup, play 14. So, yun, iba rin yun. Iba yun, iba yung gano'n. Pero yung halimbawa, player na dating injured, hindi mo sasabihin kung lalaroin. Kailangan i-declare mo eh. Kailangan i-declare. Inbound. Kahit tagal ayun, nakuha rin. Sundot ni Sanders. Goodbye, my little darling. Balik na naman sa Sambur. Yung running game ng MMDA ay nabubuhay dahil sa mga tapon ng Malacanang. Ito na si birthday boy, Miss Nuda Xavier. Kasi walang pahinga ang Malacanang. Kailangan bumaba sila sa depensa eh. Kailangan tumakbo sila. So, nauubos sila eh. Tsaka mahirap din maghabol, Seb. Oo nga, exactly. Eh nung sa AMP kasi, medyo ka-age nila lamang yun sila, eh. Lamang sila, umpisa pa lang. Saka lamang na sila, umpisa pa lang. Turnover para sa Black Wolves. Nagtatapon din ang bola. 10 lamang, ito si Verges. Ito, kakailanganin nila ito. Dati designated shooter, ngayon power forward ang kanyang pwesto para sa Malacanang. Nawala na si Malapit, no? Wala na si Greg Malapit. Yan, consistent din yan, ano? Esgado playing all the minutes so far. Nice pass. Winya, too deep. Thrown away. Tatlo na yata yung bilang kong turnover nito. Nasunod-sunod Empty possessions. Lost chances at the basket. But still able to preserve a 10-point advantage. Gadong, tres. Luksong tinig. 11 for Idria, perfect from the 3-point area. At itong si Idria ang siyang second leading scorer behind the 12 points of Cerro Santiago. Para sa Black Wolves, balik sa 12. Isang dosenang kalamangan para sa Black Wolves. Tinan mo nga naman ang kapalaran. Bakit? Gano'ng kakapalan? Ay kanina, lamang ang MMD kalaki, 20. Umabol ang Malacanang ibinaba. Ibinaba sa attacking, ilan na lang yun. Nagtapos ang first half, 31-34, 7 na lang. But then only 3 points for Malacanang here in this third quarter. Or rather, only 10 points. Kumpara sa 15 puntos naman ng MMDA. Nakatakbo na naman ulit, Seb. Oo nga eh. Biglas na naman eh. Si Santiago, kung ano-ano ginagawang tira, ano ha? At saka tama ka, napagod na rin dito ang Malacanang dahil nakadiin rin yung rotation nila. Wala silang small team kasi eh. Malacanang? Small and run. Pilay-pilay. Pilay-pilay ang rotation eh. Outside to Javier. Request hindi tumitira. Messina open. Ayaw this time. Verges sinusubukan sungkitin, hindi maabot. Sanders. Ganap. Si Panigan. Idria. Pinrake sandali. Marunong na silang pumreno, no? Oo. Dati walang engine brake eh. Walang air brake. Ang mula ngayon si Harold Monson. Oo, meron pa ako hinahanap. Si Monson. Si Gitap. Si Gitap nandyan. Si Monson hindi ko nakikita. Saksak. 8 seconds on the shot clock. 8 seconds to shoot. Out-rebounded pa rin ang Malacanang ng smaller team ng MMDA, and they have used that rebounding advantage to fuel their running game. Dahilan kung bakit from a low of
7 points. Umangat na naman ulit ito sa 13. Yung kanilang bubble na tinatawag. Here's Burgess. Loads up. Yes! At 3. Unang puntos ni Burgess ngayong araw na ito. First 3-point basket. Likewise ng Patriots laban sa Black Wolves na meron ng 6 na 3 balls. Ang bilis-bilis ng laro. 1.5 to go. Santiago off angle running shot. Alam mo kung kanina ko nakikita yung tirang yan? Kay Tim Duncan. Nice takeaway coming from Idria. Di nakita ni Bisnuda Xavier, merong anino sa likod niya. Mababaw ang kanilang rotation sa point guard position. Walang runners, walang tagatakbo. Malalaking tao meron. At sinisingil sila rito dahil tinotodo sila ng takbuhan dito ng MMDA. Siguro sa SDEC at saka sa NLEX nakatira itong iba dito. Sanders, nice. Galing naman to. Nice pass! What a pass! Jeffoy Sanders can control the game without dominating the scoring. Scoring well para sa kanyang koponan. Dami kayang gawin. 51-37. And alam mo, may punto ron si Jeffoy. 13 foul. But Wino will shoot free throws. Pero ang punto lagi ng official siyang nangingibabaw. Kaya ano pa yung opinion mo? Good catch by Paniga. And Santos is caught with his hand in the jar and a 3-second violation. Talk about muscle defensively for Chuino. Supplying a lot of defensive muscle para dito sa Malacanang. 6 converted 3-point baskets. Pitap is about to come in. Long hair na. Oo nga. Wino can't get it. Javier. Gado. Nudge. No whistle. Uwian na. Wala ng bola. No? Lalam na muli tayo. Pumunta yung bola sa bubong. Sa akin, naiiyak ako nung pag nasagasaan yung bola ko. Meron kami. May umihinto rin kami pag may jeep nun eh. Pag wala kang magawa. Pointer bola mo. Oo, iyak ako dahil at pinag-ipunan mo eh. hindi sila pumipreno, talagang nadadaanan nila. So, kuminsan, hindi sinasadya, may preno, ano na sa ilalim? paglitaw, anim na piraso na. Nung maliit kami, si Willie Revilla may tigakuha namin ng bola. Wow. Santiago just doing too many things. In your face basket. Ni Santiago laban sa elite defensive stopper. At miyembro ng Grand Slam champion team ng Alaska dati si Poch Wino. Malakas talaga. Ano yung team na yan, ha? Rene Hawkins, Johnny Barrientos. Samantala, natapos po ang third quarter. Abante ang MMDA. Bahagyang nagulantang, tinakot, pero lamang pa rin. Sama kayo naroon, sana kayo nag-enjoy sa pagsubaybay ng UNTV Cup, ang Liga ng Public Servants, Steph Sarmenta at saka si Ron Magsano at si Rina Villamor. Ito na po ang pagbubukas ng tabing para sa ating ika-4 at huling yugto ng bakbakang MMDA at Malacanang. Abante ang MMDA na threatened sa dali pero pumiglas na naman ng third quarter ng MMDA.
Maraming hero yung MMDA so far. Si Santiago, Dami si magandang Adria, laro, Seb, eh. si Pero solid talaga Sanders. napaka-solid ni Jepoy at saka nitong si Santiago. Si Idre yung may buga na talagang nakakapuwing laban dito sa Malacanang. They scored a total of 22 points in the third quarter kumpara sa tanging 14 lamang ng Malacanang. New pace for MMDA, si Fortu. It's Jared Fortu for start C action. And Villanueva joins the fun. Kailangan lang naman ni Coach Martires makapahinga yung mga key players. Pero merong mabigat na mismatch doon si 4-2. Bantay itong si Ignacio sa ilalim. And Jenkins beginning to miss. He's missed his last 3. Side steps, changes direction. Caught in the air by Santos. Ball on the ground, shot clock at 7. Finis. Tapos nun. Daming pagkakataon ng Malacanang. Akala natin masusustain na nila yung hapon nila kanina. Villanueva slowing it down. And a lot of foul and jockeying for position between Yamamoto and Santiago. There's a sense of desperation right now para dito sa Malacanang because instead of the lead rather, going down, hindi sila makakuha ng buwelo. Kontrolado rito ng MMDA yung palitan. Yes, indeed. Clearly so. Nice passing. Baseline. Oh, Sanders. Nearly a bad fall. Sabit eh. Pwedeng moniker ni Jepoy The Matrix Dami niyang galaw. Kasi tumitigil sa ere Tapos, nandun lang siya. Parang yung firecrackers pagdating ng bagong taon, di ba? Akala mo bababa na, sasabog pa sa taas. Bitik pa ng isa. Ganda. Santiago's heave. Just an inch short. 3-on-1 being fashioned out here. Oh, too strong on the layup. Follow is clean. Sanders tumalsik. Pakiramdam niya na salya siya ni Verges pero wala akong magagawa. Di pumito, play goes on, lead down to 15. At yung basket na yun, ang unang conversion ng Malacanang dito sa fourth quarter. And it's a 15-point lead. 2 minutes going by us here in the final push. Gitap. It is read cleanly by Javier. Pass to Ignacio mid-mid. Yes! That is the first pass to a fast break situation. A bad pass going the other way. And that is exactly what happened laban dito sa Black Wolves. Jepoy sumusunog ng oras. Looking for somebody to pass a 3 if it goes. No, it's offline. Yamamoto with Sanders waiting for him. Touch passing. Baseline. Ooh, strong. Villanueva leading the speed team. Gitap! Yes! Alam mo, Seb, sa karanasan ko sa MMDA, one word, paborito nila, 2 letters. One syllable. What? Go. Yun ang like ko narinig eh. Go. Go, go, go. Tambo. Pero pag na-traffic ka sa EDSA, parating, Stop! Stop, stop, stop. Huli! Go, Ito. ayan, go. That's 4-on-1 right now. Off the bench, impact points coming from Gitap. And right now, the lead once again, Seb is back to 17 for the Black Wolves. It's been all go, go, go for MMDA. We are down to 6-22 in the final quarter. And we have the lead, as Ronnie mentioned, at 17. Verges with a layup.
Santiago bothered but not bewildered. And Sanders says, ikaw mag-hain ito. Handoff. Oh! And Gitam is caught. Ikaw, kanina ka pa. Sabi ko, Malacanang. Final punch for the Patriots. Request is coming back in. Watch this last play. And the records coming in for Calvin Burgess. Mahirap na tira yan. Oh, bit mo eh. Ha? And wrong angle. Yeah, kung titignan mo. Double-digit production once again for this former PBA player, Jenkins Messina. Total of 10 points. MMDA using a timeout right away as the lead is sliced down to 12. Eto. Akalain mo, Ano? 21 days na lang. Ano? Pasko na naman tayo rito sa UNTV Cup. Salamat tontuwa ka, no? Kasi nakailang ikot na yan eh. Kakasama rin pa tayo nila Rina, nila Ko, nila Ed Cordero. Huli! Sila Sir Jerry. Huli! Uy! Kasalaksak ni Jenkins. Dinagsak. Nako! Ay, sayang! Biscaril. Coming down to 10. Meron pang isang moniker si Jepoy. Ano? Palos. Oo nga. Ang dulas eh. Naghahanap si Santiago na mapapasan. Mali si Villanueva rin. Lapitan niya dapat. Shot clock sa 5. Ngayon, alam na ni Jepoy. Mas gusto ko na nga yung bola nasa kamay ni Jepoy Sender. In a way, Kasi hindi naman siya may pressure ng bantay niya dahil is quicker than most of the other big men. Lalong-lalo na pag 4 yung bumabantay sa kanya. Jepoy Sanders not really scoring heavily but dominating the game in his own little way. Rebounding, passing, playing tough defense, breaking scoring looks. Pero as we are about to cross the halfway mark ng ating huling quarter, from a 17-point lead at 59-42, ang Kalamangan na ibaba sa 12, ngayon umakyat sa 13. Muntik na natapya sa 10 kanina yan. Hindi makasustain, ano? Ang matagal na rally ang Malacanang. Dito matama yung mga usual gunners. Tsaka wala silang maliit na pag-rat-rat eh. Messina. His pass deflected and all that's all that the MMDA needs and no need to rush. Yan, dati hindi hahatakin ni Villanueva yan eh. Oo, gano'n yun. Pero tignan mo kung paano sumunog ng oras si Jepoy Sanders. Kita mo ang NHA, si Tibay, gano'n. Ha? Next year, hindi na gano'n yun. Short. Jenkins, forward kay Javier. Iniwanan na niya si Villanueva. Kita mo si Jepoy Sef, siya yung pumasa. Siya yung pumigil dito sa ball stop. Siya pa yung last line defender. Eh parang talagang may ulap sa paa eh, no? Walang araw siguro na yan. Hindi naglaro, ano? Kahit takluan, maglalaro yun. Kalaro ko lang siya last week, sir. Talaga? Saan kayo naglaro? Sa Meralco dahil kasama ito sa kupunan ng Meralco para sa MVP Cup. So, in-ensign na ni Coach Patrick Fren yung team. Anong MVP Cup? Oo, kalaban niya. Yung parang intrams na Pangilinan Group of Companies. Guest player siya. Kasama to sa Meralco sa empleyado. Ito ba nagtatrabaho? Yes. Ano siya ron? Sa may gym. Kala ko, tigapalit ng bombilya. Hindi pwede dahil... Dahil? Hindi
Hindi naman nawawala ng ilaw doon. Alam ko. Parang pupunta kang PLDT, may telepono ba rito? Mga tanong eh. Jeff Tucker now coming in for Urban Media. 15 seconds on the shot clock. Javier, ayaw. And Santiago is in full control. Mabigat kasi dito, Sir. Maganda sa MMDA, dumidepensa ng hindi pumafoul. Oo, ngayon ano? We have only taken 12 free throws for both teams combined. Eh last week lang, nung nag-cover tayo, yung isang game 90. Yung una yung kayo, isa 70. kasama ni Coach, ano? Abi, oo. Isa 90, isa 70 nung dumating ka. Tagal eh. Kaya inabot tayo ng 10 o'clock noon. Oo nga, no? Santiago, nice pass. Santos dips into. Santos trying to keep it alive. Cardell didn't want to commit his big place or no foul. No need to rush. And Cardell says, what's your problem? Slow down. Shot clock ba? Hindi ko nakita. Okay lang. 24 seconds shot Okay, Okay lang. Mali yun. Actually, nag-reset kasi. Okay. Nag-reset sa 14. Oo. Kaysa tumira ka ng bad shot at matakbuhan ka, lagi ako naniniwala, maputokan na tayo ng shot clock kaysa matakbuhan tayo at mapakpakan ka ng isang At least madaling under loss. control tayo doon sa possession Mas na yun. makakadepensa ka. Onse, no? First time ako nakakita ng team penalty. Oo. Foul si Villanueva. Tagging foul number 22, BJ Villanueva, his second 3 on the Black Wolves. 17 seconds on the shot clock. Black Wolves with their third team foul. 2.5 to run here. Javier cuts up the inside but opts the pass. 7 on the shot clock. Messina making a decision. Look short, it is. Follow up, yes. Last push para sa Malacanang. Wala si Pochwinyo sa loob. Matumal ang puntos ni Ignacio pero they're only behind by 9. Ako yun ang missing, ano? Si Poch at si Ignacio. Pati si Request. Last week, ganda na pinapa niya. Last 2 minutes na tayo. 1 second. Pangalawang 24-second violation. Time out. Iningi ng Malacanang. Kunin mo, Bis. Dribble sa baba, sa Riami doon. Pwede tayo, quick hit tayo. Pwede mo bigay kay Stay. Nakita mo? Pwede mo bigay kay Sam. Pag open ka, tirahan mo. Jenkins, rebound tayo, tsaka Requez. Let's go, let's go. Last stand for the Malacanang Patriots seems appropriate. Hindi ko nga naalala kung umawak sila ng Kalamangan sa... Hindi. Would be a wire-to-wire victory kung MMDA if they hold on. But this 9-point lead is under siege right now from the Patriots. If there's bites, it's a bigger siege. But no, Santiago with some crucial rebounds. Sanders, Cardell. Let's play 4 corners now. Yeah, counted dyan. Managing the shot clock, taking a good shot, making that good shot. Lead back to 11. Yun, counted na yun. That will not bite. Yamamoto. Kakalabaw na sa ilalim. Bang! Mga bowling pins. Si Jeffoy Sanders. $57 seconds remaining. Anong mangyayari pagka nanalo MMDA? Anong team standing sila? Alam ko lang, pag nanalong MMDA, 5-2 sila. Not bad, ha? Ang Malacanang bababa sa 4-3. And the only better record right now is the AFP. Is AFP and BFP.
Both teams with 5 wins and 1 loss. BFP, tahimik. Nandun na sa tuktok, Seth. Sa, coached, sa AFP lang sila natalo, bali. Tama. Diba? Nanatalo na rin last week. Masakit para sa Malacanang dahil slide yan eh. ang ganda talaga ng nilaro nila last week. They scored a total of 85 points. Today, only with 51. That will not connect. We're down to the last 25 seconds. Akin, offensive, good call. Akin, good call. Kanina pa nagigiraan yung dalawang yan actually. Defensive foul, number 10, Samuel Ignacio. Samuel Ignacio, 5 fouls. Saktan si Jepoy. Oo. Ito, panoorin mo. Draw charge siya pero yung 5, yung kanang 5, took down Jepoy Sanders. Yung mga sa basketball, no, ramdaman mo ang buto-buto niya, ano? No? Ayan, no? Boom! Parang hataw ni Pacquiao. But Sanders seems to be made of stern stuff, huh? Ato Iko is up from his seat. I don't think he likes what he saw. Could be upgraded if they deem it as an intentional at saka unsportsmanlike. Foul, no? Kasi above the shoulder, eh, no? More than that, yung intent. Mandatory substitution. Herb Valdivia coming in for Jeffrey Sanders. Parang right hook. Eh. Sa pool, eh. The last foul committed by number 10 Samuel Ignacio was upgraded to a disqualified foul. Kasi nasabi na sir, upgraded. Could be a cause for suspension if they review it and deem it as intentional. Which I think it is. Mabuti dito na sa dulo nangyari. Sayang, pwede na sanang hindi nangyari. Kasi kanina pa naghahatawan sa ilalim. Talo sa posisyon si Ignacio, eh. Yun ba yung nagwa-warp up din? NHA na ba yun? NHA, ano? Parang silang volleyball team kung mag-warp up, eh. Wala kasing lugar dito masyado, sir. Walang hallway. Malita hallway. Oo. Kaya lalaki ng tao. Dati kami, either tama, dyan sa taas, dito sa likod natin, or sa labas. Kaya lang pag sa labas, baka dumiretso ng Kapitan Commons. Maraming distraction. Baka magkape. At pag nagkape, baka mag-people watching. At pag nag-people watching, magiging dog watching yan. Daming magandang aso dyan. Ay, gabi na yun. Tapos na yun. Hindi na nga sila bumalik. Idria, once again, stealing the thunder from his bigger name teammates. And I feel that he was the big difference. Oo naman. Kaninang pa pinupunto yung kanyang mga mabibigat na ambag. Third man in double digits today. Even eclipsing the 8 points of John Cardel. And he was key. Bakit napangalagaan nila yung Kalamangan. Defense ng koponan ng MMDA in the last 2 quarters has been excellent. Only 14 points para sa Malacanang in the third. Only 13 here in the fourth set. Offense really backed down for Malacanang dito sa ating laro. And Malacanang has accepted the inevitable already. Kaya hindi makatigit talaga yun. And Paul Yamamoto has initiated the sportsmanlike gesture of congratulating their opponents, and rightfully so. 64-51. There was a brief skirmish, but it won't dampen the sportsmanship here. And the best player of the game, my friend? Walang iba kung hindi si Idria. Almost a perfect game for Idria. Missed only once from the field. Scored a total of 13 points for the 5-2 MMDA Black Wolves. So Hermel Idria is with Ryan. All right, thank you, Seven Coach Rowan. We have here our best player of the game from MMDA Black Wolves, Hermel Idria, and congratulations sa MMDA. What a big win para sa inyo. Ano ang ginawa niyong paghahanda dito na ginawa sa inyo ni Coach? Kasi kitang-kita ng lahat na kondisyon kayo at ang natalo niyong team is one of the toughest team dito ang Malacanang Patriot. Nag-payback yung yung practice namin, alos araw-araw.
Sabi ni Coach, tuloy-tuloy lang yung practice, sama-sama lang kami. At saka, wag namin isipin yung pansarili namin. Kailangan, kami, team play kami lagi. Personally, ano ang inisip mo dito? Ano naging mindset mo nung alam mo na ang kakaharapin nyo dito ang Malacanang Patriots kasi natalo nilang AFP last time, di ba? Ang iniisip kasi namin nung malalaki sila, so dapat mag-box out kami, tulong-tulong kami sa rebound. Tsaka yung mga kasama namin kailangan laging ma-open. Okay, sige, pasalamatan mo lahat ng gusto mo pasalamatan. Nagpapasalamat nga pala ako sa management sa MMDA, kay Ma'am Lynette, tsaka sa Hepe ko, si Hepe Satira. Tsaka yung family ko sa Cavite, nanonood yun. Maraming salamat po. Okay, once again, congratulations sa iyo, Ermel Udria, ang ating best player of the game ng MMDA Black Wolves. And when we come back, abangan ang pagbabalik ng defending champion Judiciary Magus para sa isang hardcourt showdown kontra NHA Builders. Kaya wag po kayong magdilipat ng channel, magbabalik po ang UNTV Cup.